Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Wednesday, happy midweek po sa inyo. Happy morning devotional at magsama-sama po tayong umawit papuri sa Diyos at gaya ng ating pong inawit kanina, ano po? Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tunay nga po, mga minamahal ko na ating pong sisiyasatin ay ating mapapatunayan tama po yung awit. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ako po muli nilingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras magsama-sama tayong unahin po natin ang ating pong Diyos. Opo, ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po natin na umawit papuri sa Kanya, manalangin at mag-aral ng Kanyang napakahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong Google Meet. Magandang morning and magandang tanghali, Ate Edith, Sister Marical, at gayon din man kay Sister Ami at gayon din sa aking sambahayan. Ayan, magandang morning po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy midweek po. At purihin po natin ang ating Panginoon kahit anong mga pagsubok sa buhay ay lagi po siyang nandyan para gisingin po tayo at mag-aral po ng kanyang mga salita. God bless us all. Yan, napakaigay natin pong sisimula ng ating araw na may masayang puso. Lagi tayong positibo, mamanamal ko. Lagi tayong may pag-asa sapagkat kapag meron kang Diyos ay tunay nga na puno ka ng pag-asa. Yan, atin pong binabati rin ang ating pong mga nasa FB Live na. Ang sabi ni Sister Imelda, Happy God First Morning everyone, Happy Midweek to all. At ang sabi dito ay to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you po, Lord, for your guidance and protection every day. Thank you, Lord, for all the blessings. Yan, thank you so much sa inyo po mga pagsubaybay. Ano po? At kayo din ay ating pong binabati rin. O nga pala, sa ilalim po niyan, ng naka-pinned comment po, ay nandyan po yung ating pong YouTube channel, Kung bago pa lamang po kayo at ngayon lang pa kayo nanood, ay makisuyo na po sa inyo na pakipindot po yung link at makakapasok po kayo doon sa channel at andun po yung mga lumang videos at mga updated videos po natin. At yan po ay mga edited na po yan, compressed videos, pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Pero yung pong diwa niya, yung pong kanyang aral at mga pangaral ay nandyan pa rin, mga minamahal ko. At pakisubscribe po kayo at gayon din ay pakipindot din po ang ating pong notification bell para kayo ay updated sa mga bagong videos. At ganyan din natin pong binabati tayo ni Sister Jennifer Casimo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ganyan din po ay ating binabati rin tayo ni Sister Marlene Ligaspi. Blessed morning! At ang ating kapatid na Beverly and Gracia Ocampo, good morning po sa lahat. God bless us all. At Sister Jeline Magarso Espiritu, thank you so much, Sister Jeline. Patuloy ka namang i-bless ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong pong buhay. Thank you sa inyong pong pagsubaybay. At thank you po sa inyong pong pagsuporta sa ating pong media ministry / church planting. By the way, update lang po sa inyo. At sa mga susunod siguro ay sana ay maturuan tayo ni Brother Kyle na magawa ng video po, presentation, at para may compile po natin yung update po ng Lamau Mission Group na sa itinatayo po doon na headquarters na po at pansamantala nilang pagpupulungan doon po sa lugar ng Lamau. At hayaan nyo po at atin pong gagawa ng paraan. Thank you nga po. Thank you po uli sa inyo po mga pagsuporta. At ating binabati rin si Ate Elsie Duminden Plaza. Binabati tayo niya ng good morning po and happy midweek po. At si Ate Mary, good morning po sa lahat. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ang ilan sa mga nagkombento, nag-react, nag-share, nanood ng video natin kahapon at kagabi. Ating pong binabati, happy viewing, happy Wednesday.
At God bless kay Vic Delor, kay Silyesa Cain, nating kapatid, Sister Arsenia Merioles, si Sister Carby Velasco Rojas, Sister Joanne Jones, Sir Raul De Castro, si Kuya Anthony Bliss, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Sister Jennifer Casimo, nakasama na natin ngayon ang ating kapatid na Rogen Pajares, at gayon din si Manang Melda Gustilo, si Brother Alfredo Lim, Sister Flor Sanoria, Sister Judy MacLife, Romel Sabino, Mark Perley Garcia, Brother Edelberto Corsanes, Sister Biolis Paragera, Sister Mary Ann Simbol, Ednoc Shine, at gayon din si Brother Joel Padilla. At binabati rin si ang ating pong kinabibilangang distrito, ang South Bataan, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa. Siyempre, ang mga churches na nandyan, ano po, yung Biyaan, Ipag, Hillview, Limay, Lamao, Mission Group, at gayon din ang Orion. At binabati rin natin ang Bataan, Olongapo, Zambales sa mga churches. Yan po ang bumubuo ng Area 3 sa panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At gayon din natin pong pinasasalamatan, binabati, shoutout po natin ang ating pong mga sponsors and followers. Also, yung ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kiambao at Galarcia Santos Clan ni Sister Imelda. Siyempre, yung aming pong mga kasama-sama ng buhay na po. Mga katubig, tayo po ay gumising na at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang paanyaya po ay para sa lahat. Welcome po kayo, mga minamahal ko, at nawa ang blessing ay sumagana po sa inyo habang kayo po ay tumutugon sa paanyaya. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ng isang maligayang kaarawan si Sister Joshua May Pabros. No po? Happy birthday! Nawa ay marami pang blessing ng Panginoon ang sumaiyo at gayon din ay marami pang birthdays ang iyong pagdiwang sa kagandahang loob ng ating pong mahal na Diyos at ang pag-ingat niya at patnumbay at gabay ay sumaiyo lagi. At dahilan dyan, ang pagbati ay Happy birthday! every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi at wika ng ating pong butihing apostol ay ang sabi niya ay rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Opo, biruin nyo, nakatanggap tayo ng maagang regalo at kompletong regalo tapos ay nakasibangot ka. Parang hindi naman tama, ano. At isipin din natin, maikli lamang po ang buhay, ano po. Tayo ay nakikiraan lamang sa mundong ito. Kaya nga, wag natin sayangin sa ating pong pagmumukmuk. Yung atin pong namumuhay tayo sa pagkagalit at sa pagkikimkim ng sama ng loob. Enjoy life, mga minamahal ko. No po, ikabuhay ng tama. Ikabuhay na sulitin ang ating pong pamamalagi sa mundong ito. Kaya nga po, mga minamahal ko ay makatutulong po na magkaroon ng masayang puso. Tayo mga Pilipino ay meron kasabihan, ano? Sabi niya, tawanan mo yung problema. Yan yung lumipas lang po yan. Huwag po nating tambayan. No po, ang mahalaga po ay isama natin ang ating pong mahal na Diyos. Ibigay natin sa Kanya lahat-lahat at everything will be alright. Yan, ating pong binabati ang ating pong mga kasama sa ating pong Google Meet na hindi ko nabati kanina. Ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon, magandang morning, happy midweek, Barada Dong, at gayon din po ay kay Sister Nora at sa iyong pong mga family. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Happy midweek, happy morning devotional po sa lahat. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong pagtugon at binabati rin tayo at binabati natin si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Ano po? Good morning po sa lahat. God bless us all. Si Nanay Eva, good morning. Happy midweek po. At si Ate Rita, ang sabi niya, good morning. God first morning po sa lahat. At thank you po for your prayer, Brother Marlon. Mais po ang aming biyay kahapon. Praise God. Amen and amen. Let us all thank the Lord for His goodness and grace. Tunay nga na ang ating pong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako.
Okay, thank you for the update, Ate Rita. At ganyan din po ay si Ate Lita Lopez. Blessed God first morning. Happy midweek po sa lahat. At ganyan din Sister Mary May Doliosa Espiritu. Thank you so much sa patuloy niyo pong pagsubaybay. And also sa inyo pong tulong sa ating pong media ministry / church planting. At si Sister Jennifer Casimo, ang sabi niya, Amen. At ganyan din ay si Sister Mary May, ang sabi niya, Happy midweek po mga kapatid. At ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, blessed morning po sa lahat. Okay, time check. Ang oras po natin ay alas 5:54 na ng umaga. Kaya nga po ano pang hinihintay natin? Huwag nang mag-atubili, huwag nang patumpik-tumpik, huwag nang papigil pa. Halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Magsama-sama ang buong family, wala pong maiiwan, lahat kasama po, lahat kasali. At magtungo po sa altar ng Panginoon. No po, sapagkat God loves the family at tayo po ay marapat lamang mahalin natin ang ating sambahayan. No po, ang pamilyang ating itinatatag dito sa lupang ito ay ito rin po ang iakyat sa sangkalangitan. Kaya maigi po na siguraduhin na ang bawat miyembro ng pamilya, yan man po ay face-to-face nating nakakasama. Pero kung wala naman po ay pwede nating imbitahan na makasama po natin sa ating magpagtitipon sa pamamagitan ng social media. At sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel, ang buong family magsasabi, As for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila, heto po kami muli, O Diyos, sa inyo pong paaralan. Nais naming matuto sa inyo pong pagtuturo. Nawa ang inyong banal na spirito, ang inyong isugo po ninyo upang bigyan kami ng karunungan. Pamahalaan kami, O Diyos, sa amin pong mga pag-aaral. Ang tinig nyo nawa ay siyang amin pong marinig. Ang inyong mga aral at mga pangaral nawa ay maging amin pong kapakinabangan. Nawa sa pamagitan po ng iyong salita, O Diyos, kami po ay maakay sa inyong katotohanan at ang katotohanan nyo ang siyang magpalaya sa amin at ang salita nyo na siyang katotohanan ang siyang bumanal sa amin. Baguhin ang aming mga buhay, turuan kami sumunod sa banal yung kalooban at nawa kayo ang manguna sa daan, tulungan kami sa aming mga desisyon at sa umagang ito ay simulan ng tama ang aming pong mga buhay na kayo ang aming pong inilalagay sa unahan upang aming susundan. At nawa, O Diyos, ang inyong manghel ang italaga upang kami po'y bantayan at ingatan. At ang blessing nyo nawa ay sumagana sa lahat ng naririto at mga manunod pa sa hinaharap. Alang-alang po sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Samantala, binabati natin Sister Raquel. Good morning, good morning, good morning. Happy Wednesday. Good morning po. Good morning po, Elder. Good morning po sa ating lahat. Sa pagbati, Sister Raquel, ayan. Hayaan niyo po ngayon natin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin. Ayan, ito po'y natatangi na nakaturo sa ating mga kabataan. Kaya mga kabataan, amin kayong inaanyahan na pakinggan ang napakahalagang mensahe ngayong umagang ito. No? Okay, mali yata to. Ito yung kahapon. Wait lang po medyo na mali tayo ng pindot. Okay? So ngayon po ay ayan. Si Kristo bilang bata, Agosto 6 po tayo ngayon. Okay, wait lang babalik po natin. Saan na yun? Okay, atin po share sa screen yung tama. Sana ay tama na to. Bakit ganun? Wait lang po. Brother Kyle, anong nangyari dito? Ito to. Ayan. Agosto 6. Okay, heto na po mga kapatid. Agosto 6, si Kristo bilang bata. Okay. Ang sabi po ng Juan, 1, talatang 10. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya ang nakikilala ng sanlibutan. Minsan pa, ang pinakamagandang kwentong ating maririnig ay atin pong masasaksiyan ngayong umagang ito. Iyan po ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. Kaya nga ngayong umaga
ay wala pong pinagkaiba, atin pong tatalakayin ang panahon na siya po ay nasa kabataan. Okay? Kaya nga bilang ating halimbawang sinusundan, ay marapat lamang natin pong bigyang pansin, bigyang pagpapahalaga ang lahat ng pagtuturo at gayahin natin. No po, mga minamahal ko, napakahalaga po nun. Sabi nga ni Sister Raquel nung kagabi, napakahalaga na matapos marinig yung ating pong pagsasakabuhayan po nito. Okay, kung kayo po ay inaayahan ko na maglagay ng panahon ng pagninilay-nilay habang pinakikigan at binabasa, at samahan po ng napakaraming prayers. Ito na po ang laman. Ang apokripa. Ayan, ano po bang ibig sabihin ang apokripa? Yan po ay atin pong minambuti na ilagay dyan ang meaning. Biblical or related writings not forming part of the accepted canon of the scriptures. Yan po yung mga hindi naisali sa banal na kasulatan na sa pag-aaral ng mga theologians o yung pong mga tinatawag na dalubhasa sa kasulatan ay hindi po ito naaangkop na isama sa original ng banal na kasulatan, content ng banal na kasulatan. Yan po yung apokripa. Okay. Ano po daw po? Ang apokripa ng bagong tipan ay sumusubok na magbigay ng katahimikan ng mga kasulatan sa pagtukoy sa maagang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang magarbong mapanlikhang sketch ang kanyang taon ng pagkabata. Kaya nga po yan ay hindi na isama, mga minamahal ko, ay hindi po siya accurate na talagang nangyari, kundi ito'y na kaisipan lamang na iniugnay, kasi kung inyo pong pag-aaralan ng banal na kasulatan, napakakaunti lamang po yung ating pong mababasa sa panahon na bata at kabataan ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga ito pong apokripa, yun po ang kanyang binibigyan ng pansin, yung kanyang paglalarawan o yung isang mapanlikhang pagdibuho ng pagkabata ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Ang mga manululat na ito ay nagsalaysay ng mga kahangang-hangang pangyayari at himala na nagpapakilala sa kanyang pagkabata at nagpapakilala sa kanya sa ibang mga bata. Ulitin ko po, ito po apokripa, hindi po ito kasama sa Bible. Hindi po ito tinanggap na maisama sa mga pag-aaral. Okay, anong sabi dito? Ang mga manululat, sinasalaysay nila ang mga mga kathang isip na mga kwento at walang kabuluhang mga himala na sinasabi nilang kanyang ginawa, na iniugnay kay Kristo ang walang kabuluhan at walang kabuluhang pagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at palsipikado ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanya ng mga gawa ng paghihiganti at mga gawa ng kasamaan na malupit at katawa-tawa. Yan. So, yan po yung apokripa. Kaya hindi po natin yan tinatanggap. Yung iba, mayroon pong mga salin, wag na po tayo magbanggit kung anong pong salin yun. Mayroon pong mga salin na tinanggap po ito pong apokripa na ito na tinatawag. Pero kung ating titingnan ay parang hindi naman marapat na yung likhang isip ay isama po sa original na content ng banal na kasulatan. Okay, ano po ang sabi pa sa papapatuloy ng atin pong binabasa? Sabi nga ng Biblia, wag daw po tayong lumampas ng ayon sa nasusulat. Kaya kinakailangan po talaga yung it is written, kung ano lamang nakasulat. Ang sabi dito, sa anong kapansin-pansing kaibahan ay ang kasaysayan ni Kristo na itinala ng mga ebanghilista na maganda sa likas ng pagiging simple nito. Alin po yung mga evangelist na sinasabi? Yan po yung apat yung pong four gospel writers. Yan po si Matthew, Mark, Luke, and John. At diyan po nakatala ang ilan sa mga kanilang pagsasalaysay sa tunay na kaganapan ng atin pong ng buhay ng atin pong Panginoon Hesus. Ayan, bagaman din nila nasaksiyan, sila po ay in-inspire ng Holy Spirit, mga minamahal ko, upang ito isulat. At ito'y naging angkop sa panulat sapagkat ito po ay mula sa banal na Espiritu.
Ang sabi dito, kasama ang mga walang kabuluhang kwento at katang-isip ng mga kwento, hindi sila kaswato ng kanyang katangian. Ang mga ito ay higit na sumusunod sa pagkakasunod-sunod ng mga nobela na naisulat na walang pundasyon sa katotohanan. Ngunit ang mga karakter na natukoy ay magarbong paglikha. Ito, ang buhay ni Kristo ay naiba sa pangkalahatan ng mga bata. Bakit, mga minamahal ko? Mga kabataan, mga nanay at tatay, ay maigi po na atin po itong iparinig sa ating po mga bata upang, alam nyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, talagang kailangan po natin ang pagtuturo ng ating pong mahal Panginoon Sus. Kaya nga po mga kapatid kong magulang, sa bawat pagtayo po natin sa pulpito, atin pong pinakikiusap ng mga bata natin, itabi natin o ilagay doon sa dinesignate na upuan na sila po ay mapakinggan ang turo ng Panginoon. Kasi tandaan po natin, kung hindi ang Panginoon ang hahayaan nating magturo sa kanila, alin lang po yan, dalawa lamang po. Ang kaaway po ng katwiran na si Satanas ang siyang magtuturo dyan. Ano pong gusto nyo, mga kapatid? Si Jesus Christ na puro kabutihan ang kanyang ituturo o si Satanas na puro kasamaan? Aba, mga kapatid, mamili po kayo. Kaya po ito po isang responsibilidad na inaatang sa mga magulang upang kanila pong gawin na maturuan ang mabata, mailapit sa ating pong mahal na Panginoon Jesus. Kaya tingnan niyo po, ulitin ko ang buhay ni Kristo ay naiba sa pangkalahatan ng mga bata. Ang kanyang lakas ng moral na katangian at ang kanyang katatagan ay umakay sa kanya na maging tapat sa kanyang tungkulin at sumunod sa mga alintutunin ng tama kung saan walang motibo. Gaano man kalakas ang makapagpapakilos sa kanya, ang pera o kasiyahan, palakpakan o pagtuliksa ay hindi maaring bilhin o mambola siya upang pumayag sa isang maling aksyon. Kita niyo po yung katatagan na dinadala na nakasalig po sa pundasyon ng katotohanan, na nakasalig sa pagtuturo ng ating pong banal na kasulatan, ng ating pong mahal na Diyos. Sila po ay nananindigan sa tama. Sila po ay may prinsipyo matatag na hindi po pwedeng pakitaan mo ng pagkain ay iiwan na yung prinsipyo. Pakitaan mo ng pera, iiwan na ang prinsipyo. Pakitaan mo ng suhol ay bye-bye principle at dito ako sa suhol. Mga kapatid, ito po ang napakagandang pagtuturo sa atin. Yan po ang mga katangian na kailangan ma-develop ng ating pong mga kabataan. Ganun din tayo. Bagaman ito'y nakaturo sa ating mga kabataan, pero hindi natin maitatatwa, kailangan din natin. No? Dahil mga minamahal, tayo po ang magiging tagapagturo, dapat tayo mismo ang naturuan. No po? At kinakailangan ay tayo po ang mauna. Sabi nga ay, you cannot teach what you do not know. You cannot give what you do not have. No, mga minamahal ko, no? Hindi natin ito matuturo, itong mga bagay na ito, kung tayo mismo hindi natin alam. Hindi natin may bibigay ang mga bagay na ganito kung tayo mismo ay hindi nakatanggap. Kaya mauna ang mga magulang. Pero ngayon, umaga, mga kabataan, kayo ang bida. Kaya ang sabi po dito, mga minamahal ko, siya ay upang pumayag sa maling aksyon. Siya ay may malakas na nakakaya na labanan ng tukso, matalinong tumuklas ng kasamaan at matatag na sumunod sa kanyang mga paniniwala. Yan ang kailangan natin ngayon sa kapanahunan natin sa kasalukuyan. Sapagat marami po, mga minamahal ko, ang mga kaya nga sa gobyerno, ang sabi ay no red tape daw. Yung mga pagbibigay ng regalo ay hindi po pinahintulot. Pero whether we like it or not, ay meron ng mga paskil, pero meron pa rin. Yan po, nagiging sistema natin. Kaya nangangailangan ang mundong ito ng mga taong may matatag na prinsipyo na hindi natitinig sa tamang paniniwala. Naninindigan kung ano ang tama. Yan po ang kailangan natin. At yan ay papasimula sa ating pong relasyon, sa ating pong mahal na Diyos. Yung pagtuturo niya natin pong natutunan. Doon pa lamang magkakaroon tayo ng ganitong katangian. Okay, ano pa po ang sabi dito? Ang kanyang karunungan ay dakila, ngunit ito ay parang bata, at nadagdagan sa kanyang mga taon.
Ang kanyang pagkabata, sino po ito? Si Jesus Christ po ito, ay nagtataglay ng kakaibang kahinahunan at kapansin-pansing kagandahan. Okay, replikan nga natin ito. Sabi dito, yung ating pong Panginoon Jesus ay meron daw po kaibang kahinahunan. Okay, punta po tayo sa ating pong panahon. Tinatawag mo pa lang ang iyong anak, malambing ang iyong tinig. At napaka-sweet ang iyong tinig. Actually, sa kaswitan niya ay pinupupog ito ng mga langgam. Pero, tanong sa inyo, kamusta ang balik ng sagot? Naku po, mga minamahal ko, no po. Ang baligtad na ngayon ang panahon. Nung araw, hindi naman ng panahon ako masyadong katandaan, ano. Pero sa panahon po namin din, may takot pa yung bata, no? Sa katunayan yan, Sister Raquel, di ba, parehas yan tayo, no? Kapag yung aking lolo ay medyo tumaas na ang boses, alam ko na yung kasunod nun sabihin nun sa akin, halika, kakausapin ka ng iyong kapatid, ng iyong kuya. Yung kuya po sinasabi niya, yung kanyang pangamot sa kanyang likod, yun pong kawayan yun na parang yung buko ay nandun para yun yung ipangkakamot. Yun po yung pinampapalo sa akin. Kaya nga natatakot na ako, tatakbo ako sa lola ko. Pero ngayon mga kapatid, pagka medyo tumaas na yung boses mo, mas mataas pa yung boses ng anak mo. At baliktad na ngayon, yung magulang ang takot sa kanya pong anak. Pero ang sabi nga dito, yung kahinahunan, meron po yung mga bata. Alam nyo, ito, no, isa sa pag-aaral po ito. Kapag ka daw ang kabataan ay hook, mga minamahal ko, sa mga games and amusement na ino-offer ng mundong ito, nagre-reflect daw po ito sa ugali. Nagiging violente daw po, mga minamahal ko, at aking nasumpong ang tama. Kasi ako din mismo ay nakaranas, no po, nung ako ay hook pa sa mga paglalaro ng mga games. Sa katunayan yan ay madali akong mag-init ng ulo, lalo na pagka pinapatulog na ako ni Imelda. Naku. Mga kapatid. Yan po, mga minamahal ko, no? Kaya nga, ang payo sa atin ay atin pong pag-aralan ang buhay ng ating pong ng ating pong Panginoon Jesus. Mga kabataan, pakinggan niyo maigi ha. At ito po ay napakahalaga. Mahal namin kayo at nais namin na ang buhay ninyo ay may handa sa buhay sa pangwalang hanggan. At ito'y magpapasimula sa pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga daw po, ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay kapansin-pansin daw po ang kanyang kagandahan at kahinahunan. Ang kanyang pagkatao ay puno ng kagandahan at walang dungis na kasakdalan. Ang landas ng pagsunod ay dinakila sa pamagitan ng kamahanan ng langit na pumarito sa lupa at nagpakababa sa kanyang sarili na mag-iisang maliit na bata at mamuhay ng simple at natural tulad ng nararapat na pamumuhay ng mga bata na nagpapasakop saan daw po sa pagpipigil at kawalan na nagbibigay sa mga kabataan ng isang halimbawa ng tapat na pagsisikap na nagpapakita sa kanila sa pamagitan ng kanyang sariling buhay ng katawan at kaluluwa ay naaayon sa mga likas na batas. Kaya nga po, minamahal naming kabataan, pakinggan niyong maigi ang buhay ni Kristo na isinisigaw po ngayon. Ito ang marapat nating tularan. Ito ang marapat na makita sa atin sapagkat tayo'y tagasunod ni Kristo sa makatuwid ang buhay ni Kristo, yun din ang ating pong buhay. Siya po ay namuhay na mayroong pagsunod sa mga magulang. Kaya nga ngayong umaga, sana mga kids, wala na ang wet lang. Yan. Yan po ang pambansang salita ngayon. Wet lang. Kaya nga mga kapatid, isang pagsunod. Isang buhay na pagsunod. Yan po ang marapat na makita sa atin. Maging sa atin pong mga katandaan. At ang sabi dito sa pagtatapos, bagamat ang mga bata ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo, hindi sila kailangan masira ng bisyo. Yan. Maaaring sila ay maligaya. At sa pamamagitan ng mga merito ni Kristo, ay makamit ang langit sa wakas. Kaya nga mga kapatid kong magulang, hindi na wag niyong ipahintulot ng ating mga anak ay maakit palayo sa ating pong Diyos sa pamagitan ng ating pong pagwawalang bahala
na sila po'y gabayan sa landas ng Panginoon, na hinahayaan na lang natin na nag-iiwi sa kanila yung mga cellphones, yung mga gadgets, no po, samantalang tayo dapat ang siyang mag-iwi sa kanila. Kaya nga, hindi tayo magtataka nung lumaki ayaw iwan yung mga gadgets. Bakit? Sapagkat tayo mismo ang nagturo sa kanila, tapos magagalit tayo. Kaya nga, habang may panahon, habang po pwede pa natin gawin po natin ang tama, mga minamahal kong mga gulang. At sa ating mga anak naman na nakapakinig ngayon, kaibigan ko, at mga kapatid ko kay Kristo, no, na mga kabataan, alang-alang sa iyong ikabubuti, makinig po sa pagtuturo ng Panginoon. At iyan po ay hindi kayo mapapasama. At tunay na kabutihan po ang nilalayon sa iyo ng pag-aaral na ito sa pamagitan ng atin pong Panginoong Hesus. Okay, so yan po ang atin pong talakayin. At ngayon ay bukas na ang atin pong panahon para sa ating pong sharing time. Kaya atin pong ibagkakaloob na ang panahon. Wait lang po, ihilera ko lang dyan yung aking mga... Ayan. Okay, sige po. Sister Imelda, pagkatapos ay Sister Raquel. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ang Panginoon ang siya maging sentro ng ating buhay. Yung Panginoon, simula pa lang sa kanyang pagkabata, siya po ay nahubog sa magandang pag-uugali ng kanyang mga magulang. Siya po ay naging masunuring anak sa lahat ng oras. Kaya dapat po tayo bilang isang magulang sa panahon po natin ngayon, iba po kasi yung bata noon sa ngayon. Noon pag natitigan ka lang ng ang mga magulang mo, alam mo na agad, senyas pa lang ng mata. Ngayon luwa na yung mata at dila mo. Hindi ka pa pakakinggan ng mga bata ngayon. Maliliit pa lang sila, mga masusuwayin na. Kaya dapat ang mga may anak po ngayon sa panahon ngayon, maliit pa lang sila, turuan na po natin sila ng mga magandang asal at pagsunod sa mga nakakatanda sa kanila. Sa ganung pagkakataon upang wag silang mapariwara. Kasi kapag tinulungan natin ang mga bata, kasi ako naranasan ko sa aking 2 anak, ginawa ko silang prinsipe. Hindi na nung nabubuhay yung yung lola nila, ayaw sila halos utusan, lahat na lang sa'yo. Pero nung nagsilaki na sila, nung wala na silang lola na nung si mami nabubuhay, natuto silang tumayo sa sarili nilang paa. Bakit ko po sinasabi, tayo bilang isang magulang na meron tayong maliliit na anak, ngayon pa lamang po, supilin na po natin sila, naturuan natin sila ng magagandang para sa ganung pagkakataon, yung matutunan nila yung sa Panginoon, tapos magkaroon sila ng maayos na paggawa bilang bata. Huwag silang malulong sa mga laro-laro. Kasi ngayon tignan nyo po, halos lahat, bata pa lang, baby pa lang, marunong na mag-cellphone, daig pa yung matanda. Kaya dapat bigyan natin sila ng limit. Kasi kapag natuon sila ng natuon doon, nakikita ko po ngayon sa mga baby pa lang, nagwawala sila pag kinuha nyo po yung cellphone. Kaya dapat bilang isang magulang, tayo ding mga matatanda ang magturo sa kanila ng sa ganun, hindi sila mabubuyo sa mga katigasan ng ulo, sa mga paglaro. Kasi kung anong nilalaro nila, nagiging ganun ang ugali nila. Napapansin ko lang po yan sa mga kabataan at sa mga bata na maliliit pa lamang. Ultimong musmus pa lamang po sa loob, sa labas na iglesia at sa kapaligiran. Nakikita ko po yan. Maliit pa lang sila, sasabihin, patayin kita dyan. Sasabihin ganun po sa mga magulang nila. Nasasabi po nila yun sa simpleng paraan ng kanilang paglalaro. Dapat po, meron po tayong pagkontrol sa mga bata kung anong mabuti, kung anong maganda. Yun po ang ituro natin sa ating mga anak na meron pang mga anak na maliliit para pag sila po'y lumaki, turuan po natin sila ng magandang asal sa gawain ng Panginoon, na maglingkod sila ng may kasiyahan upang hanggang sila'y lumaki, dala-dala pa rin po nila. Hindi po tayo mahihirapan. Ultimo pong pagwawalis, paglilinis, paghuhugas ng plato. Ituro po natin yan, hindi po yan kahawalan kapag hindi po natin tinuro. Kasi ang din po niyang benepisyo ang mga bata. Kaya mga bata, huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang kung ano man ang mga inuutos sa inyo at inaanong mga payo. Dinggin nyo to dahil para sa kabutihan nyo to, hindi para sa amin. Dahil pag nag-asawa kayo din na makakaranas niyan, ituturo nyo din yan sa mga anak nyo na ganito pala yun, kaya pala kami tinuturuan para pagka kami nagkapamilya, maituturo din namin ito sa magiging mga anak namin. Kaya wag po tayong magagalit, wag tayong magtatampo sa ating mga magulang, mahalin natin ang magulang natin habang may magulang pa tayo na nagsasabi at nagtuturo, ay ating tong mahaling mabuti. Dahil kung ang Diyos nga nagmahal sa atin, kung di ba yung Diyos
lahat gusto niya yung mga batang lumalapit sa kanya, tinuturuan niya, kaya dapat maging ganun din po tayo, isa kabuhay po natin to at ibahagi rin naman natin sa ating kapwa. God bless po sa ating lahat at magandang umaga. Amen. Amen, Sister Imelda, no po, napaka-igi po ng ating pong mga pinag-aaralan ngayon, ano. Naalala ko tuloy, nung minsan kami po nagpunta kay Dr. Batol, ano po, magpapatingin ako yata ng tenga nun. Abay, kakapuranggot yung bata. Ang sabi, nagwala doon. At talaga namang ginagarote yung kanyang kasama. At ang sabi ay, papatayin kita, papatayin kita. Papatingnan po yun sa doktor. No po, yun po yung sabi. Doon po sa at meron minsan nagpunta kami sa isang sa isang pagtatrabahuhan namin. Mga grupo ng mga bata po 'yun, kapuranggot lang. Sabi nga bago pa lamang umaangat sa lupa ay aba naman, talaga namang manliliit ka kung magmurahan. Napakalulutong po mga minamahal ko. Kaya napakahalaga mga magulang natin na nakikinig at yung mga makakapakinig pa po. Ipasa po natin yung ating po pinag-uusapan ngayon. Napakahalaga sa panahon po natin ng pagtuturo sa bata ay mapukusan po natin. No? Sabi nga sa aking nabasa, sa ating tahanan, ito daw po ang lugar ng paghuhubog na isang enyero, doktor, nurse, presidente, sa ating tahanan nagmumula. Pero ito rin din po ang siyang humuhubog sa mga panghinaharap na kriminal, rapist, magnanakaw at sakit sa ulo sa lipunan. Bakit? Sapagkat ang una pong paaralan ay ang atin pong tahanan. At ang una pong mga tagapagturo ay ang atin pong mga magulang. Okay, Sister Raquel, sige po, go ahead. Ito na naman po. Sa pangaral, ay anong-ano po dyan yung biyanan ko. Sa pangaral, kahit na maliliit, si Jacob nga po pag pinapagalitan ko po ngayon, tinitignan lang ako. Pero pag biyenan ko po ang ay proud. Anong-ano ko sa biyenan ko dahil sa pangaral. Dati daw po, walang cellphone. Pagalitan mo raw po yung mga bata, ititignan ka nasa sulok na. Pero po ngayon, kahit po lumawit na po ang dila nyo, elder, sabi nga po, tignan mo lang po ng masama ang mga bata noon ay susunod. Pero ngayon, kahit na magliwalawa na yung mata nyo, wala pa rin elder. Na ko po yan sa anak ko. Pero po yung syempre po, kahit po ako inalagaan ng aking nanay, kasama ko po yung tito ko. Yung tito ko, pag sinabi ng mama ko na papaluin kita, gagawin ng tito ko, lalaroin ako. Nilalaro ako, elder. Kaya ako siyempre po, hindi po laking tito, laking nanay din po. Kaya lang sa bahay po, kasama namin yung tiyuhin ko. Yung tito ko. Kapatid po ng mama kong bunso. Pero nandun po yung palo, elder. Hindi po ako nagsumasagot sa magulang. Pero po ngayon, napansin ko po sa sarili ko. Sasabihan pa lang ako ni mama, na. Ewan ko po, elder. Pero dati napapalo po ako ng papa ko Pero ngayon, ako na yata yung papalo sa magulang. Pero ngayon, hindi po. Ang po sa akin yun, yung natutunan ko po, na hindi po pwede basta-basta niyang sasagutin ng magulang. Kasi po, para din po itong puno. Wala kayo, kung wala pang magulang nyo, wala kayong mga bunga. Yun lang po, elder. Amen, Sister Raquel. Ayan, napagandang aral nun, Ayan, wag po nating sagot-sagutin ang ating mga magulang, mga kapatid, yung kay Sister Raquel, biro lamang yon, no? Mahalin natin ang ating mga magulang. Kaya mga magulang, ang sabi nga ng Biblia, sabi nga God disciplines whom He loves. Kaya nga sabi na kawikaan, wag nating ipagkait ang disiplina sa atin pong mga anak. Okay, Ate Lita, sige po, tapos magbabasa tayo mga komento. Okay, good morning po. Salamat po sa mga una. Nahagip na, no? Buot pa kay Raquel pa lang natumbok na kaagad. Alam nyo po, ang sabi nga, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Kanino po sinabi yon? Sa atin pong mga magulang. Kaya kung tatanungin natin, yung mga panahon noon, talagang ang mga bata lahatin ko na talagang mas iba ang disiplina nga kasi ay
makikita natin na ina-apply ng mga magulang ay mas mga marespetado, masunurin, kasi talagang pasweet lang. Sa amin, pasweet, alam namin yung pasweet na galit, alam namin yung pasweet na nagtatawag lang. Kaya dapat ganun tayong mga magulang. Pero sino nga po ba ang nagbago? Yan po yung tanong. Yung mga bata ba o yung mga magulang ngayon? Kasi nga palibhasa nga sabi nga natin, ayoko na iparana sa anak ko 'to, naghirap na ako nung maliit ako, 'pag yung mga anak ko hindi na. Kaya halos lahat ginagawa natin na mali po talaga. Kailangan talaga kagaya sabi ni Imelda, turuan natin sila kahit yung simpleng mga gawain sa bahay, ituro po natin sa kanila yun sapagkat pagdating ng araw pakikinabangan nila at pasasalamatan pa nila tayo. Bagamat ngayon na hindi nila maintindihan, akala mo mamamatay na, magugas pa lang ng plato parang mamamatay na sila. Ano po, ang sarap kumain pero ay magugas ng plato. Bakit yung paghuhugas ng plato na yan ay talagang kinakaayawan ng mga bata? Ano po? Pero nasa atin pa rin po mga magulang ang paggagabay sa ating mga anak. Ano? Kaya ako po hindi po ako nagsasawa na ikwento sa aking mga apo kung ano po kami nung maliliit kami. Minsan naiiyak po sila. Alam nyo ako, o kumakain kami, ang ulam namin, disabog. Sabi niya, ano yung lula yung disabog? Asin lang. May tubig na mainit yung aming pero walang reklamo. Pinapasalamatan. Ngayon, ang dami nang nakahain. Naghahanap pa kayo ng kung ano. Dapat kung anong meron dyan, matuto tayo magpasalamat. Kahit ano pa yan, masarap, hindi masarap, kung fried chicken man yan o tuyo man yan, pasasalamatan lahat natin sa Panginoon. Kaya pag nababanggit ko kung ano yung buhay namin nung maliit, alam nyo, naiiyak yung mga apo ko. At isang factor dyan, alam nyo po, kasi nung araw, yung typical na mga nanay talagang nakatutok sa magulang. Iyan po ang hindi natin nagagawa ngayon. Kasi gusto natin magkapera, makasapat sa pangangailangan natin. Kaya babae, lalaki naghahanap buhay. Pero meron naman din ako nakikita na bagamat pares na naghahanap buhay, meron pa rin quality time. Pero karamihan po talaga kasi cellphone na nga talaga ang nagiging caregiver ng ating mga anak. Nung araw, TV lang pero talagang may oras Talagang mapapalo kami pag lumampas, pag sinabi ko sa mga anak ko, ay patay talaga. At yung pagdating sa bahay, lesson agad. Kung may assignment, gawin agad. Hindi yung puro na lang cellphone. Kaya ngayon, wala yung aking mga anak. Parehas na walang mga magulang tong aking mga apo ngayon. Nakikita ko naman yung talagang kailangan komunikasyon. Ipaunawa mo sa kanila kung ano yung kahalagahan ng pagsunod sa magulang sapagkat sila din ang mabibenepisyo nito. Kaya ngayon nakita ko yung mga apo ko, ultimo sa pera, elder. Pinasabi ko yung mga nanay ninyo, alam nyo ba, natutong magtipid. Nagugulat ba kami minsan? Sila pa'y nagregalo sa amin kapag mayroong may birthday sa amin kasi alam nila kung paano sinupin ang pera, paano gumising ng maaga, paano yung tungkulin sa bahay, kung mga maliliit na yan, kailangan. Kaya ngayon sila pagkakain, hugas agad, elder. Pagdating ng alas 5, gising na agad. Kailangan, bago mag alas 6, bihis na po yan. At yun po'y magagawa lang natin kung tayo po mismo ay maigagay natin sila mais. Pero kung hindi at tayo rin ay magiging pabaya sa kanila, wala po tayong aasahan. Sabi nga ni elder, ang mabuting mga anak sa future, tayo rin po ang magbibuild niyan. Gusto naman nating masama, tayo pa rin po kung pababayaan natin sila. Lagi po tayong magpatulong, magpagabay sa ating mahal na Diyos. Salamat po. God bless us all po. Amen. Amen and amen. Mga magulang, napakahalaga na inyo pong pakinggan ang ating pong pinag-uusapan. Kahabagan nyo po yung inyong mga anak. Kapag hindi natin sila naturuan, na hindi natin sila ginaid, hindi sila tinrain sa kanilang kabataan, pagdating nila sa katandaan, paano na po sila mabubuhay? Kung di nila alam ang paghihirap, paano pag dumating sa kanilang paghihirap sa hinaharap? Mga kapatid, armasan po natin sila. Po? At kung mahal natin ang ating mga anak, gusto natin na sila magtagumpay, turuan natin sila ng tunay na buhay, mga kapatid, upang sa gayon ay ma-address nila ang mga bagay-bagay ng tama at naaayon po sa ating mga itinuro. Samantala, sabi ni Sister Judy MacLeod, good morning po sa lahat, may God bless us all. At ang sabi niya, one verse said, I forgot that text says, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Iyan po yung sinare ni Ate Lita, Proverbs 22:6. Thank you so much for sharing, Sister Judy, at appreciate po namin ang iyong pag-share.
At ganyan din si Ate Peli ay kasama natin ang sabi niya, good morning. At thank you Sister Joy sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at sa inyo pong pagsuporta sa ating pong media ministry / church planting. Si Ate Tessie, sabi niya ay waking up to see another day is a blessing. Make it count and be happy that we are alive. Thank God. Good morning everyone. God bless us all. Okay. Brother Dong, sige po, go ahead. Magandang umaga po. Brother Marlon, nakita ko sa Facebook kasi yung mga kabataang estudyante. Naku, yung mga babae po binubugbog yung isang babae. Tadyak, suntok, at tapos ay ginagaruti pa ng payong habang nakayukyuk na yung bata. Kung makikita nyo nga at kung kayo yung magulang, mararamdaman yung galit talaga. Kaya nga po sabi nga, dito po rin sa Facebook, sinasabi rito na kayo ba ay payag na ituro ang Biblia sa bawat paaralan? Marami po ang nag-yes, sapagkat tama naman, andun lahat ng mga bata sa isang room, marami sila, tuturuan mo ng salita ng Diyos. Yun po dapat talaga ipatupad, tama po yun. Sapagkat ang mga kabataan ngayon ay habang nakikita ko nga, Brother Marlon, na ginugulpi yung isang bata, sinasabunutan, kinakaladkad, nagtatawanan pa sila na talagang wala na silang awa sa kanilang mga sarili na parang sila, hindi na sila talagang tao kung titingnan mo. Ginugulpi nila, inagaruti ng payong. So, sabi mo nga kanina, sa pamilya dapat magmula yung mga turo ng mga magulang. At ganoon din dapat sa eskwelahan din, sapagkat andoon sila lahat at hindi na nakikita ng mga magulang nila yon, hindi na sila nababantayan doon. So, dapat nga ituro sa school na mga teachers yung Biblia, salita ng Diyos, para po maging yung mga bata, yung hindi na ganun katitindi yung mga ugali, sapagkat ang school ay paaralan ng yung karunungan nga naman sa math, yung karunungan sa school. At salin na rin natin yung karunungan para sa Panginoon. Yun lang po, magandang umaga po. Amen. Amen. Amen, Brother Dong. Opo, tama yung kanilang batas na pinapanukala, pero gusto natin yun ay amyendahan, po. Kailangan po, mga naman ko, mag-umpisa sa tahanan. Kasi meron po akong mga pinsan na mga ng mga teacher. Minsan nandun kami sa school, dinalaw ko at kinamusta ko. Abay, natapat naman na meron pong magulang na nagrereklamo. Ang sabi ay, hindi ba ikaw dapat na kayo ang tuturo ng kagandahang loob sa aking mga anak, sa mga bata na narito nasa inyong eskwelahan? Nagulat ako kasi yung kanyang tinuturuan, nasa grade 6 na. Medyo malaki-laki na po yun, mga kapatid. Ngayon, ang tanong hindi ba dapat yung mga magulang ang magturo ng kagandahang loob sa kanilang mga anak? Yung teacher, ayan po ay kaakibat lang natin, tulong lamang po yan. Pero ang major player po dito, mga minamahal ko, yun pong mga magulang. Po? Kaya nga magsimula sa bahay, pagkatapos sa eskwelahan, turuan din sila. Ayan po ay nag-work hand in hand, eka nga. At yun ay mas magiging epektibo kung yun po ay ating gagawin. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Magandang umaga po, sa lahat. Brother Marlon, yung parang yung sa pag-dedicate ba, yung sa i-dedicate yung ating mga babies, pagka na-dedicate na natin, Brother Marlon, is i-continue natin na isamba pa rin sila. Kasi ang nangyayari, karamihan is, na-dedicate na yung bata, is hindi naman sila nagpa-follow up na may balik ang bata sa ating bahay-sambahan. Siyempre ang batang yun, hindi naman po siya makakalakad mag-isa papunta sa simbahan. So yun po yung parang sana is ang sa atin as mga magulang is gano'n ang gawin natin. Ibalik-balik natin sa atin kasi matuturuan na yung bata, Brother Marlon. Kasi example ko na lang yung aking anak, yung panganay ko, Brother Marlon. Kasi simba kami noon ng simba na yung talagang nasa tiyan ko pa lang siya. At pag kumanta na yung aming kanturo, yung tiga-kanta is hindi niya na alam kung anong position ba yung kanyang gagawin.
Kaya, sabi ko nga nung lumabas na siya, na pinakilala ko na nga siya sa simbahan gano'n, tapos pinakilala ko sa kanya yung tumatanda, sabi ko ganyan na, ito sabi ko since ano pero alam nila yung ginagawa ng bata kasi pinapakita ko Brother Marlon, na pagka kumanta na is nandun na rin yung bata na talagang hindi na siya mapakali. So, ngayon i-follow up natin, isimba-simba natin ang ating mga anak. Wag lang natin pabayaan, "Ay naide-dedicate ko naman na ito, eh." Hindi na kailangang mag-follow up pa sa simbahan. So, ang sa atin, sa ating mga anak is talagang kung ano yung nakikita sa ating kabahayan, yun ay ang kanilang gagayahin. So, happy ako sa aking mga anak, Brother Marlon. Hindi sila narunong na ano, na magmura kahit yung mga swords sabi nga, kasi hindi nila naririnig dito sa aming kabahayan. Yung pakikipag-away 'pag inaaway sila tatakbuhan gaya ng babae ko, sige takbong pauwi, hingal na hingal kasi nga may umaabang daw po sa kanya. Kaya tayo kung palaaway tayo as mga magulang, siyempre yun ang matututunan ng ating mga anak. Although yung siyempre nung sila po'y lumalaki, wala pa namang cellphone noon, eh. Pero ang ano nila Brother Rolon, ni-raise ko sila as tig-isa silang TV sa kanilang room, ah, naging masunurin sila. Although ako lang talaga ang nagpalaki sa kanila kasi ang tatay nila is palaging nasa barko, dahil military nga. Ah, so sabi ko 'pag nag 9 o'clock sabi ko, "Matutulog na kayo kahit walang ano, hindi ko na kayo kailangang patulugin." Kasi sabi ko nagtatrabaho rin ako. Alam mo Brother Marlon, ano 'pag nag 9 o'clock na, patay ang mga TV nila, tingnan ko sila mga tulog na. Kaya tayo as mga magulang, tayo ang magpasunod muna sa ating mga anak. Kasi kung wala tayong gabay sa kanila. Yan, yung nga sabi, busy kayong mag-asawa, hindi niyo napapansin yung mga anak niyo. Pero sa atin po kasi kahit hindi ako matulog, Brother Marlo, sa umaga, hindi din ako na late pagpasok sa aking trabaho kasi maaga pa, talagang alam na ng mga anak ko kung ano yung kanilang gagawin. Kaya kung hindi natin tuturuan nga sila as yung maliliit pa, talagang ano, talagang wala na silang masusunod na ano, alituntunin mo. Kahit anong sabihin mo is talagang wala nang susunod kasi, kung yung asawa ko nga hindi ko mapasunod, eh. Mga anak ko pa kaya. Kaya na ano rin po ako dito sa asawa ko kasi, hindi siya palalabasin, dito lang sa bahay, trabaho-bahay, trabaho, kung anong gawin niya diyan. 'Pag galit ito, Brother Marlon, na nakakapaghugas ito ng pinggan, eh. Yun yung ano, outlet niya, yung 'pag nagalit siya, naglilinis siya kahit hating gabi na 'pag nagalit sa mga anak niya. Hindi kasi ni minsan hindi ito namalo. Ako pa, mas takot ang aking mga anak sa akin kahit sa liit kong ito, Brother Marlon, is isang salita ko lang sa kanila, yung nga sabi ko, kasi ako lang halos mag-isa ang nagpalaki. Kaya tayo as mga magulang, takutin din natin ang ating mga anak. Kasi nung kabataan nila, Brother Marlon, at nag-away sila or may nakagawa sila ng ano, hindi lang iisa ang pinaparusahan ko, kaya takot silang magkasala. Eh, uutusan ko sila, "Kunin mo yung tsinelas ng tatay mo, dito sa panganay ko." Kukunin niya, Brother Marlon, at yun ihahampas ko talaga sa kamay. Kaya, tayo as mga magulang, sabi nga ng nanay ko na natatanggal, "Hindi mo malalaman kung papaano ang hirap ng isang magulang hanggang sa hindi ka magkaanak." Iyon po yung natatandaan ko, eh. Pero tama po yun kasi, na hindi mo nga talaga ano, kung hindi mo naranasan na magkaroon ng anak. Kaya yun po yung pagdedicate po sa ating mga babies. Patuloy po nating ipasok sa simbahan, wag lang naide-dedicate na, tayong mga magulang, sitting pretty na lang, hindi na magsisimba, hindi na natin sila isisimba, di siyempre, wala gaanong matututunan ang bata. Kaya yun lang po, maraming salamat at magandang araw. Happy midweek.
Amen. 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 Thank you so much. Well said, Ate Edith. Ano po? Kaya nga mula pa sa ating pong pinagbubuntis ay nandyan na po ang ating pong pananagutan bilang magulang. Okay, ang sabi po ni Ate Tess, tapos tayo ay mag-pray na. Sabi niya po ay, kami po ay maagang naulila sa magulang. Lumaki po ako sa tiyahin ko na isang Adventist. Maganda po ang pagpapalaki nila sa akin. Kaya naman ngayon sa buhay ko, malaking tulong kung paano ako isa tao na may takot sa Diyos at nawa sa pamilya ko, sama-sama rin kami na maglingkod sa Diyos sa tulong kalooban ng Diyos. Amen, Ate Tess. Thank you for sharing po. Kaya napakahalaga po ang training natin po nakukuha sa ating loob ng tahanan po natin. Sabi ni Ate Nanay Eva, good morning po sa aming mga anak, mga bata pa marunong na maghanap buhay dahil sa hirap ng buhay, masisipag sila at sa kanilang paglaki, naging lesson nila sa buhay namin. Kaya sa ngayon, okay na po ang buhay nila at di makalimutan ng pag-worship sa umaga at gabi. Pero ngayon, ang mga apo ko, di ko alam kung paano madidisiplina sa sanang kanilang mga magulang, malayo-malayo na ang mga bata ngayon dahil sa gadgets. Yan, mga minamahal ko. Napakahalaga po ang ating pong part na gagampanan. Thank you so much sa isang nakabubusog na talakayan. Okay, tayo po ay mag-pray na. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, napakahalaga po ng aming pong pinag-usapan ngayon. Isang natatanging para sa amin pong kapakanan bilang isang sambahayan. Isang paghahanda sa hinaharap ang aming pong pinag-aaralan. Kaya nawa natuto kami mula po sa inyong paaralang ito. Sa pamagitan nawa ng banal niyong Espiritu ay ang sumunod na hakbang na mangyayari ay yung aming pong pagkakabuhay nito. Ang aming mga kabataan, sagipin niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong ipahintulot na sila po'y maagaw sa kawalan. Dahilan sa mga pagtuturo ng kaaway ng katwiran sa Satanas. Nawain niyo po silang ipagsanggalang. Bakurin ang iyong proteksyon, ang iyong manghel ang italaga upang sila po ay mabantayan. Hindi apagkat hindi namin sila mababantayan sa mga panahon na sila'y wala sa aming tahanan. Ngunit bang magulang po pwede natin silang armasan na bago sila lumabas ay maging matatag na kusang kagaya ni Daniel. Siya po ay naturuan ng kanyang mga magulang na at nang siya'y napunta at nadalang bihag sa Babylonia ay nanatili sa kanyang prinsipyo at paniniwala at tumayo kung ano ang tama. Kaya nga po, dapat lamang na ating pong gampanan ang inaatas sa ating gawain ng ating pumahal na Diyos na tayo maging tagapagturo sa kanila. Ihanda sila sa pagharap sa hamon ng buhay at lalo na ihanda sila upang tanggapin ang ating pong Panginoong Hesus. Nawa basbasan at pagpalain ang lahat ng aralin. Ito nawa ay manatili sa aming pong puso't kaisipan at amin po itong makitang kinakabuhay po natin. Bayan ng Diyos, tanggapin niyo po ang mayamang pagpapala ng Ama, ang basbas, biyaya at pag-ibig na anak, at ang pag-ingat gabay ng Banal na Espiritu sumating natin ngayon at magpakailanman. Nawa katugunan sa inyong pong mga hilihiling ang inyong pong matanggap, milagro sa inyong pong buhay ang inyong pong makamit. Alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Good morning. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Maraming salamat po sa bawat inyo pong pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye. See you.